Eto po ang magiging topic natin for today. Sara, malapit nang maging presidente. Uy, eto ang inaantay ng buong Pilipinas. Even yung mga kababayan natin andyan sa abroad, kapit lang, pag-uusapan po natin ito. Ha? Oh, Sara, may go signal na sa militar. Di umano. Yun. Pangatlo, Pinky, may video ng kababuyan. O, eto na. Alam mo na yan, si Pinky. Ikaw nang bahala. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Tatlong henerasyon ng magnanakaw. Sino ito? O, lolo, tatay, anak. Puro magnanakaw. Di umano. Ay, lagay nyo agad. Lagay nyo agad sa comment section. Anong apelyido sa buong Pilipinas, in the whole Philippines, in the Philippine history, na mayroong tatlong generasyon ng magnanakaw? Panglima, Guanzon, hinamon si BBM. Yan po. At marami pa po tayong pag-uusapan. Talagang matitindi na itong mga binibitawan ni Saldico. Naaamoy nyo na ba? Ha? Oh, hihimayin po natin isa-isa yan. Dahil palapit na tayo doon sa tagumpay. Wala na, corner na. Ha? Kumbaga sa nasa mastermind na tayo. Wala na silang magalaw. So, I hope na papanoorin niyo po itong vlog na ito. Simula't sa simula hanggang sa matapos. Hindi na po natin pagtatagalin. Dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, good news ha. Pag-usapan natin to dahil meron tong kumbaga sa behind the scene na usapin. Pag-usapan natin. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin. Ayan. So, naalala nyo, nung linggo tinanong siya, ready ka na ba pumalit kay Bongbong Marcos kung sakaling magkaroon ng kudita, etc., etc. Legal po yan ha, nasa legal na paraan. Okay. Hindi niya sinagot. Hindi ko muna sasagutin. Pero ngayon, Magkakagulo tayo niyan. pero kanina sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, anything happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you ayan, if anything na may happen na mag-resign si Pangulong Marcos, kung mag-resign si Marcos, how do you uphold the Constitution mandate as a VP? O anong gagawin mo as Vice President? uphold yung constitutional mandate as successor ng President? In case Are of, you ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yo, nasa batas po 'yan. Tatandaan po natin ha. Grabe. Kaya nga ang laking suntok. Parang ang laking karma. Although hindi ako naniniwala sa karma, ang laking balik. Oo. Kasi dilawan po. Ha? Panahon ni Cory, sila ang nagtatag niyan sa 1987 Constitution. Pag matatanggal ang presidente, Vice President. So, sila ang may ginusto nyo yan eh. Ngayon ang may ayaw niyan, yung mga dilawan. So talagang litong-lito na ang dilawan. Hindi na nila alam paano palulusutan ito. Ha? Ang dami na nilang nakaing-tain ni Bongbong Marcos. Naku-corner pa sila. Bumabuelta sa kanila. Gawa nila yan eh. Pero ngayon, ready na si VP Sara maging presidente. Okay? Meron po akong nakausap nung nagpunta ako doon sa may mga rally. Tapos, ako'y nagtanong-tanong lang doon sa mga tao. Meron din ako mga kaibigang natanong, hindi naman sa rally, sa ibang lugar. Tinatanong ko rin kasi gusto ko makita yung mga pulso ng taong bayan. At nang sinasabi nila, eto, yung military, kasi ang tanong ko, ano bang meron sa military? Mamaya pag-uusapan natin yung legality nito, okay? Hindi po ito
sedition. Yung naaayon lang tayo sa batas, walang masama pag nagsalita ka ng Marcos resign, okay? John Vic, pakiaral lang batas. Total, SILG ka. Tinatanong, ba't hindi gumagalaw ang militar? Knowing na sinabi mismo ng kapatid ng presidente, adik yan. Walang galaw. Ang sabi kasi, okay, may nakapagsabi, para kasing walang magiging direksyon. Ha? Dahil si BP parang hindi interested maging president. So, kung gagalaw sa legal na paraan ang militar natin ayon sa konstitusyon, pero kung hindi naman ready ang vice president, wala ding patutunguhan. Lalo lang magkakagulo. Tama si BP Sara nung sinabi niya hindi nasagot. Pero hindi ko alam kung naturuan na si BP Sara or this is a go signal. Military, gawin nyo na ang sinumpaan ninyong obligasyon sa tao. Gawin nyo na kung ano ang naaayon sa konstitusyon. Because as I see it, yan po, salitang binitawan ngayon ni BP Sara is a go signal. At ako naniniwala, malapit na po maging presidente ito si BP Sara. Mamaya-maya lang po, ilalatag ko sa inyo pati yung history kung anong nangyari. Ha? Kasi yung nangyayari ngayon, this is just history repeating itself. Ano ang papel ng militar at ano ang batas patungkol dito? Mamaya po papag-usapan natin. Dito muna tayo kay BP Sara. Alam kong excited na kayo, pero iba amoy ko eh. Mukhang talagang mukhang merry ang Christmas. Uy! Kung hindi man merry ang Christmas, ay sa Valentine's. Ay, ayos na, ayos na. Wala nang malulunod sa baha. Wala nang mamamatay dahil sa droga. Oo, tingnan natin, okay? At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun eh? It's a matter of reading the budget. BP Sara, diyan ka nagkamali. For the first time, kokontrahin kita. Mali ka dyan. Hindi sa hindi nakikita ng tao. Kitang-kita na ng tao. Kaya lang, yung maiingay nasa posisyon. Siyempre, may pera dun eh. Di ba? Yung maiingay, yung iba nasa Senado. Naging noon time show yung Senado. Yung investigasyon nitong ICI. Di ba? Money talks. Pero kung pag-uusapan natin taong bayan, kitang-kita na nila yung katarantaduhang ginagawa nitong pamilyang ito. I mean, imagine ninyo. Okay? I want you to imagine this. Isipin ninyo, hindi nabuhay ang Marcos sa Pilipinas, sa Malaysia, nabuhay. Ako, I'm very, very confident na kung hindi nabuhay ang Marcos sa Pilipinas, angat tayo sa Malaysia. Angat tayo sa Thailand. Angat tayo sa mga bansang ito. Kasi kahit sabihin natin na hindi lang naman Marcos ang problema eh. Naging trend sila. Tinanggal nga yung diktador, ang pinalit naman. Parang rin. Parang hindi natin alam kung nasaltikan ng kung ano-ano. Di ba wala nangyari after dun, wala na eh. Hirap na tayong makarecover. Di ba? So isipin nyo kung wala siya, naging Malaysian tong mga to. Sarap. Mayaman siguro tayong lahat. Angat tayo. Siguro ang nakakalamang lang sa atin, Japan, Korea, Singapore. Other than that, sa Asia,
lamang tayo. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Mm. Nagbabalita mula sa O yan, mamaya pag-uusapan natin yan, yung pirma niya. Kasi po malaking bagay yan. Ihimayin natin yan isa mamaya. Pero punta muna tayo dito sa next topic natin na may kuugnayan din. Eto, pag-usapan natin si Charis. Kay Charis muna tayo. Okay, mamaya dito kay Saldico. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Yan ang bagong pasabog sa latest recorded video ni dating Congressman Zaldico. Sa mga unang video niya, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang idinidiin. Ngayon naman, idinamay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Ito mo, House Majority Leader. Hindi ko matatanggap na si Bongbong Marcos walang alam dito sa nakawang nangyayari. Kasi ang sinasabi ng iba, to the very least, tanga lang siya. Hindi niya alam yung nakawan na yan. Hindi siya mastermind. Hinayaan lang niya, hindi po pwede yun. Dahil pinsan niya nakaupo eh. Siya ang pumirma. Tapos, majority leader pa yung anak mo. Di ba? Kung alam mo may problema, gaya ng sinasabi nyo, naloko-loko, tarantado to at sinungaling itong si Saldico, ba't inabot kayo ng 3 taon? Di dapat una pa lang. Pero imposibleng hindi ito alam ni Charis. Di ba? So ito pamilya talaga, grabe. Dilaw may sabi nito ha. Ang tatay nila magnanakaw, yung lolo si Senyor. Magnanakaw na, diktador pa. Si Bongbong Marcos magnanakaw na. Tapos yung pinsan niya magnanakaw. Tapos si Sandro magnanakaw din. Ano bang salot ginawa ninyo sa bansang Pilipinas? Kayong pamilya kayo. Ano ba talaga naiambag nyo sa Pilipinas? Tayo bang mga Pilipino, hindi pa ba tayo magigising? Ilang budol. Gusto nyo gawin nyo na namang presidente to? Tapos pag tumakbo yan, iboboto nyo, magagalit kayo sa amin pag binanata namin. Gaya nung binabanata namin si Bongbong Marcos noon, nasabi namin, adik. Oh. Dami nagalit sa amin, no? Minura kami. Hindi raw kami DDS. Diba? Ngayon, mabubudol na naman tayo. Ito kitang-kita na. Ha? Wag na tayo magpapaloko sa pamilyang to, ha? Kaugnayan ng budget insertions daw mula 2023 hanggang 2025 at umano'y kickback sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot sa 50.9 billion pesos. Ayan, ang dami, 50 million. Billion. More than 50 billion. Tama, di ba? Ang insertion. Mamaya ipapakita ko, Marami po kasi yan, eh. Papakita natin yung ebidensya. Ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama riyan ang ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kwento pa ni Ko, may pagkakataong nagalit pa ang batang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. So ang nakuha 50 billion, almost 51. So kulang ng 8 billion. 8 billion. Naku, nalilito na ako sa billion. Pasensya na, hindi pa ako nakakita ng billion, ha? So, ang laki ng pera nyo, nasa 43 billion na yun. Ganyang kaswapang to si Sandra. Ay, si Charis. Agad-agad namang naglabas ng statement si Congressman Sandro. Aniya, madaling humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Ang mga banat daw ni Ko na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Ayun! Tinuruan to.
Tinuruan to ni pareha sila nung tatay nila. Nagtatago sa palda ni Claire. Wala na si Claire, yung impluwensya ni Claire nandiyan pa. Yung espiritu ni Claire nandoon sa magtatay. Yung eto diyan mo malalaman na talagang guilty sila eh. Para saan? Na-addict. Mata pa lang kita mo na. Hindi. Sabi nung tiyahin niya, addict ka. Addict yan. Pinagbibintangan mo, ito, may anomalya sa kanya ng pagnanakaw. Insertion. Ang daming ebidensya. Ang daming nilatag na ebidensya ron. Ni Saldico. Isa lang doon. Patunayan niya ng mali. Or paimbestigahan niya yung Ilocos Norte. Ito yun ito yung insertion ko maayos. Ito pa isa, ito yung mga nilista mo, ito, papakita ko sa'yo maayos. Sa dami ng nilista ni Saldico, pwede niyang patunayan yung mga proyekto niya. Wala namang masama sa insertion, basta may magandang nangyari. Ba't mo hiningi ito? Ba't mo hiningi? Actually, ito na ang pagkakataon ng Marcos na mailigtas ang kanilang pamilya sa kahihiyang ito. Pagkakataon na to, binibigyan siya ni Saldico. Kasi yung ebidensyang nilatag ni Saldico, ang dami. Pagkakataon na ni Sandro, patunayang mali lahat yun. Or kahit man lang ila doon. Halimbawa, sa 100 na insertion, patunayan mo lang yung 10 doon, mali. Maganda ang nangyari. May malilinis mo ang pangalan ng Marcos. Di ba? Ito'y pabor sa kanya. Ito'y binibigyan siya ni Saldico ng lusot. Pero anong ginawa niya? Ang dami niyang pwedeng ipakitang ebidensya. Sinisi nila yung DDS. Pambihira kayo. Ikaw ang nagnakaw Bakit ako pagbibintangan mo? Bakit kaming mga DDS ni isang maleta wala kaming nakuha? Buti sana kung may nakuha kaming kahit kalahating maleta lang Pambira. Kayong nagpakasasa sa pera. Kasalanan namin. Ang gago. Adik ka sa bagay. Adik ka talaga. Di ba? Sa dami. Super detailed. Mahirap yung ginawa ni Saldicong yun. Kasi detalyado. Anong ginawa mo? Tumakbo ka. Tumago ka kay Claire. Ginaya mo yung style ni Claire. Di ba? Ang babaw. Kaya nga si Claire, hindi ugaling hindi ugaling abogado. Kasi we Filipinos, we look up to lawyers. Ako I look up to lawyers. Pagka meron kang gustong gibain, bibigyan mo ng magandang paliwanag. Pero yung ginagawa ni Claire, hindi paliwanag ng lawyer. Parang paliwanag ng pipitsuging vlogger. Bato sa DDS. Kasi pwedeng ganun Di ba? Halimbawa, magnakaw ako na magnakaw. Tapos ibintang ko kay sa mga dilawan. Easy, di ba? Ito sinasabi niya, nandoon siya clear na clear. Pareha sila nung tatay nila. Yun din na sila. Andiyan yun, hindi kayo hindi ka umuwi dito. Ito sasabihin ko sa inyo. Kung gusto nyong pauwiin, kaya nyo. Napauwi nyo nga si Tebes Di ba? Nakidnap nyo nga yung tatay ni BP Sara palabas Ayaw nyo lang talagang umuwi dito si Sandro. Because, kung gusto nyo, kaya nyo. Di pauwiin nyo. Sana raw ay maalala ng publiko na walang kredibilidad si Zaldico.
Malinaw daw ang kanyang interes na maglabas ng mga video para pabagsakin ang gobyerno. Ito rin daw ang taong alam mismo ng ating mga kababayan na arkitekto ng gulong ito, pero ngayon ay iniinsulto pa ang publiko sa paulit-ulit na linyang wala siyang nakuha. Ito kayo mga Marcos ang nag-iinsulto sa Pilipino. It's very obvious that you are drug addicts. Ayaw nyo magpa-drug test. Ang laki na ng ebidensya nyo sa Ghost Project. Tapos isinisisi nyo. Hindi ako naniniwalang malinis si Saldico. Okay? Nakinabang din yan. Pero, as a witness, credible siya. Siya mismo nag-deliver sa tatay mo eh. Nagkaharap sila eh. Di ba? Eh di dapat matagal nang tinanggal niyan si Saldico. Dapat hindi pinirmahan ng tatay mo. Wala na silang lusot dito. Ha? Itong pamilya ng magnanakaw, wala na silang lusot dito. Ang tanging landas daw na nakikita ni Ko para sa sarili ay maghasik ng gulo sa politika sa pag-asang makaligtas sa sariling kaso. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto sa kanyang mga krimen. Ipinunto rin ni Sandro ang pagkakatanggal ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Matatandaang si Sandro pa ang nagmosyon noon na alisin si Ko. Hindi, pinatunayan mo lang, may galit ka kay Saldico. Di ba? Dahil kulang yung binigay niya. Why it took you 3 years to do that? Kasi nagkaunsehan na kayo sa dulo. Nagagalit na yung tatay mo. Dahil yung parte niya hindi niya nakukuha ng maayos. Dahil ikaw kulang din ng 8 billion. Ang daming pinakita eh. Ang daming ebidensya. Ikaw, anong pinapakita mong ebidensya? Wala, laway lang. Anong pinakita mong ebidensya? Wala, turo lang sa DDS. Giit pa ng presidential son, si Zaldico ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya, kaya wag daw magpapabudol. Hindi raw ito revelasyon, kundi destabilisasyon. Yan, distab. Yan na lang sinasabi. Pag nabubuking sila sa pagnanakaw nila, distab. Ang tawag doon, distab. Pag nabuking sila sa pagiging addict nila, distab. Destabilization. Hindi ba pwedeng pinapairal lang yung konstitusyon? Dahil hindi po pwedeng may presidente na addict. Hindi po pwedeng may presidente na sangkot sa napakalaking Remember this, Sandro. This is the biggest anomaly in the Philippine history. It happened under your watch, under your father's watch. Dalawa kayo. And ang kaya nyo lang i-offer na explanation sa taong bayan, umuwi ka dito? Wow! Ang kaya nyo lang i-explain sa taong bayan, DDS yan, distab. Yung pagiging addict nyo na lang eh. Wala kayong mai-offer na ebidensya. Ni takot na takot kayo sa drug test. Ano lang sinasabi nyong explanation? Distab. Be a man, Sandro. Nagbabalita mula sa Ito next. Pakita ko sa inyo ha. Ito. Isa to doon sa ebidensyang pinakita ni Saldico sa kanyang page mismo. Okay? Ito may check mark. Saldico. Ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Kong Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin nyo ay taon-taon padami ng padami ang insertions niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng 3 taon ay mahigit 50 billion. Congressman lang yan. Congressman lang yan. Could you just imagine the father? Itong pinakita ko sa inyo, 2025 GAA insertions lang yan. Ang dami niya plus 50. Hindi ko na ipapakita sa inyong lahat. Sa 2025 pa lang, napakadami na.
Kaya nga sabi ko, kung gusto talagang patunayan ni Sandro, eto na ang pagkakataon niya, ang daming ebidensya. Pwede mong itanggi yan eh. Oo, di ba? Kaya lang ang problema, kung totoo yan, may records po yan. Di ba? Pero kung peke yan, ang daling patunayan ni Sandro. Ang dali. Pero kung tunay, ang dali ring patunayan ni Saldico. Public record yan eh. May paper trail yan, may project yan. Kaya nga yung sinasabi ni Saldico, kasalanan ng DDS to. Ay, nako. Ako in my opinion, pangatlong generasyon na magnanakaw to si Sandro, si Charis. Kasi sa daling patunayan, wala siyang inoffer na evidence. Basta distab lang. Ang dami niyan. Ang dami po niyan. 2025 lang yan. Ito, plus 50 pa yun. Di ko na kinuha lahat eh. Puntahan nyo na lang sa page si Saldico. Samahan nyo. Ito masasabi ko sa mga Ilocano. Ako po half Ilocano. At alam ko ang mga Ilocano ay matatalino. Pero kung may mga Ilocano pa diyang nabubudol, wag naman kayong tanga-tanga. Ang laki na pong problema na ibinigay ng Marcos sa ating bayan. Dahil sa giging panatiko ninyo, ay nadadamay ang buong Pilipinas. Hindi ko po iniinsulto ang mga I'm proud to be Ilocano. Bagamat ako hindi marunong magsalita. Di ba? Ang tatay ko Ilocano, ang mga tiyuhin ko Ilocano. Di ba? Hindi naman ganun dapat mag-isip. Hindi porket kapitbahay mo, kakampihan mo kahit mali. Yung ginagahasa ka ng harap-harapan. Magiging panatiko pa. Itong ginagawa ng Marcos sa atin, ito'y lantarang panggagahasa sa gitna ng araw. Ganyan po kalalaya. Because generation na yan eh. Parang sinasabi niya, hindi, basta kilala Marcos. Ay sinasabi ni Saldico na palaki ng palaki. Totoo po yan. Hindi lang po sa pagnanakaw yan. Sa lahat po, pansinin nyo, sa lahat ng kasalanan, ganyan yan. Kasi nagkakakalyo ka, kaya mag-iingat po tayo sa mga kasalanan. Halimbawa, droga. Magsisimula yan maliit, palaki ng palaki. Pagnanakaw, palaki ng palaki. Pambababae, palaki ng palaki yan. Oo, dadating yung panahon, hindi ka na kontento sa pambababae, maglalalaki ka na. Wag naman gano'n, pambira. Hindi, di ba? Paano yan ang palaki ng yan? Ibang klase yan. Oo. Dati tumitingin-tingin ka lang. Ngayon, ka na, nahuhumaling ka na. O dati, tapos once a month ka na sa Pegasus. Naging weekly na. Oh. Anong punto? Ganyan talaga yung palaki-laki. At the same time, noong 2025, lalaki talaga yung bakit? Election eh. Kailangan nila ng ganito. Saldico, ang dami nito. Patunayan mo. Next po. Kaya naman, napapanahon itong sinabi ni Pulong Duterte. Thank you Arclight sa yung magaling tong Arclight na to. Thank you sa yung cue card. Walang makitang project sa Ilocos Norte versus all accounted for projects sa Davao City. Ngayon, kayo naman magpakita ng resibo nyo, Charis. Ito yung pinupunto natin kanina pa. Kasi yung insertions na yan, ang dali yung patunayan eh. Hindi mo kailangan na ibaling sa DDS yung problema. Ako, pagbintangan mo ako ng adik, ang dali kong patunayan sa'yo eh. Gusto mo araw-araw tayong mag-drug test, ano bang mahirap doon? Sabihin, siyempre, uutusan nyo, Presidente. Eto, iba to. This is more than drug test. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. You cannot offer an evidence but to blame the DDS. Ito, si Pulong nagpakita Sige, ito yung proyekto namin sa Davao nakatayo. Napapakinabangan. Alam mo kung kayo gumawa lang kayo,
Iyon yung sinasabi kong legacy. Ito ang problema ng pamilya nyo, sumpa eh. Ang Duterte, gumalaw sila. Kami hindi panatiko. Gumawa sila yan ng proyekto na will last at papakinabangan more than their lifetime. Patay na to si Pulong. Patay na anak nito. Patay na apo niyan. Pinapakinabangan pa yung ginawa sa Davao. Ganon si PRRD. Yung ginawa ni PRRD sa Davao, papakinabangan hanggang sa apo-apo niya. Baka hindi na natin maalala ang Duterte, patay na mga Duterte, pinapakinabangan pa ng Pilipino. Look at the contrast. Yung lolo nyo patay na. Anong iniwan niyang legasya sa Pilipinas? Anak na magnanakaw, apo na magnanakaw. According to Saldico. Ito, ay, maisingit ko lang. Ako po yung hindi nagmamalinis dito. But to the father watching me, be very careful paano natin palalakihin yung anak natin. Ang tunay na mana na maibibigay natin sa anak natin. Ako, very ako dito. I'm really praying for this. Na ang mabibigay nating pinakamagandang mana na maibibigay natin sa anak natin is to connect them to God. To connect them to Jesus. Para hindi magnanakaw. Kasi magkakaproblema talaga Pilipinas pag kayong anak mo at kaapu-apuhan mo. Loko-loko eh. 'Di ba? Hindi lang naman buong Pilipinas apektado. I mean, malay ba nung mga taga Cebu? Malulunod sila. Dahil nagsilang yung si Marcos Sr. ng magnanakaw. Wala silang kamalay-malay. Andun sila namumuhay ng tahimik sa Cebu. Dahil yun ang iniwan ng legasya nung tatay. For 20 years kung inayos nung senior ang Pilipinas, pinapakinabangan sana natin ngayon. 'Di ba? It's your turn, Charis. Bigay kayo ng ebidensya. Huwag puro sisi. Huwag ka parang bakla. Pakita nyo yung proyekto nyo. Nagpakita ng proyekto ang Davao, nagpakita ng proyekto si Pulong, magpakita kayo ng proyekto. Sa daming insertions, marami kang mapapakita. We are waiting. Alam nyo kasi nakakaano to eh. Hindi, ito'y lantaran. Kung susundan natin yung sinabi ni Amy at sinabi ni Saldico, this is family syndicate. Hanggang apo, adik. Hanggang apo. Ha? Bigay ka ebidensya. Bigay ka ebidensya, Charis. Next po. Ito, pag-usapan natin ito. Itong pinost ni Bobby Tiglao sa kanyang Facebook. Anong sabi niya? The nation once rejected the farce that Marcos Sr. won the February 7, 1986. Naalala ko to eh. Nagkaroon ng snap election. Nanalo si Marcos Sr. over Cory Aquino. Tuloy natin. Even if the Commission on Elections declared him the victor, panalo, kahit panalo, yung magnanakaw, yung si Sr., 15 years later, the country again reached a hard judgment. So, ang nangyari noong kay Marcos, si Cory pa rin ang nakaupo. Eto naman, 15 years later, nangyari rin kay President Estrada. Was so corrupt, he couldn't remain in power. Parang ito, erap na erap. 3 taon lang to eh. Even with the majority of the impeachment court on his side. Yung impeachment court, kakampi niya. Wala ding nangyari. Okay? Eto ngayon. In these two cases, the nation set aside the rule of law. Baka ito yung sinasabing bendalo. Yung gusto nilang gawing bendalo sa kanilang mangyayaring bendalo. And got the muscle behind that rule of law, the military. Kaya yan po yung sinasabi natin na di umano,
nagbigay ng go signal si BP Sara sa mga militar to intervene and oust the two presidents. Naging malaking kasangkapan ang military nung panahon ni Marcos Sr. at panahon ni Estrada. Naalala nyo, binitbit sila eh. Diba? Pinalabas nila sa Malacanang, kasama pa nga to sila Jinggoy. Ang sabi, I'm convinced, sabi ni Tiglao, yan si Tiglao po, this will happen again. Ako, kung opinion nyo tatanungin ko, naniniwala ako, tama ang sinasabi ni Tiglao. This will happen again. Alam nyo, wala nang choice ang militar eh. Okay, hindi po tayo nag-aano. Tayo sa batas lang ha. Hindi ko po sinasabihan na mag-aklas ang militar. Hindi po ito sedition. Pero nangyari na po ito nung panahon ng tatay niya, nangyari na to ni Erap. Dahil may dahilan eh. Ito po ibabasahin ko sa inyo. Ha? Ito, basahin ko. In case of serious illness of the president, pagka may sakit ang presidente, ang drug addict is a serious illness. It's more than cancer. Kasi affected ang desisyon ng presidente rito. In case of serious illness of the president, the public shall be informed of the state of his health. Sinabi na ni Amy, adik ang presidente, hanggang ngayon, hindi pa rin nag-i-inform ang presidente. Karapatan natin yan, dapat ini-inform tayo. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the president during such illness. Pwedeng imbestigahan, pwedeng tanungin. Pwedeng, totoo ba to o hindi? Kailangan malaman ito ng cabinet, ng AFP. May ginagawa ba ang AFP? Hindi po ako may sabi. Wala akong kinalaman. Noong 1987, ako ay ilang taon pa lang nito. So wala akong kinalaman dito sa konstitusyon na ito. Gusto lang natin sundin. I'm 12, 13, 14 years old that time. Nitong 1987 Constitution. So hindi po ako gumalaw nito. Ha? Huwag nyo kaming pagbintangan. Ito po ay dapat sinusunod ng militar. In-access nyo na ba si Bongbong? Kung talagang inalam nyo ba kung talagang nagdodroga siya o hindi? Kayong cabinet members, nasa batas 2 eh. Inalam nyo na ba kung talagang nagdodroga o hindi? Ayan na, ebidensya oh. Sinasabi na nung kapatid. Ito, public disclosure. If the president becomes seriously ill, the government is constitutionally required to inform the public about his or her health status. In-inform ba tayo? Hindi. Sino nag-inform sa atin? Si Amy pa. Access for key officials. During that serious illness, the cabinet members responsible for national security and foreign relations plus the AFP Chief of Staff, Browner, anong ginagawa ni Imo, must be allowed to see the president. Hindi po ako nagpapaano ng sedisyon ha. Baka iikot-ikutin nyo na naman. Okay? Kinukut ko lang kung ano sabi ng konstitusyon. Ha? Ilang beses binanggit ang AFP rito. Oh. Wala akong kinalaman dito. At nangyari na yan eh. Kailangan natin ng transparency. Ano ba talaga? Diba? Ano ba talaga kalalagayan ni Marcos? Ang opinion ko lang ay naniniwala ako na tama ang sinasabi nitong si Tiglao. I'm convinced that this will happen again. Kaya nga malaking bagay yung pagsabi ni BP Sara, I am ready. If that happens, BP Sara is ready to become the president. That is a go signal. As I see it, that is a go signal.
Ngayon, kung ayaw ng militar, hindi ko naman kayo pipilitin. Actually, hindi ko kayo kayang pilitin. At hindi ko naman kayo iniutusan. Kino-quote ko lang, pinapaalala ko lang, ano ang obligasyon nyo according to Constitution. Okay? Eto next, tingnan po natin. So, sa mga nangyayaring ganyan, ano ang masasabi ni VP Sara? Ha? Ano dapat ang role ng AFP? Oh, dapat ba ay matanggal? Or dapat bang mag-resign si Marcos? O ito, pag-usapan natin. So ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So yun yung part nilang dalawa, di ba? Remember, ang sinasabi dito ni VP Sara, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay yung dalawa. Si Saldi at saka si Tambi. Okay. Pero, ba't connected si Bongbong Marcos? Ito Yung yun. lahat nung pagtago ng mga insertion ba tawag nila, no? Pag-insert Depende, VP Sara, VP Inday. Pag majority, ang tawag nila doon, hindi insertions, amendments. Kung tatanungin mo si Risa Ontiveros, amendments. Kasi ano yun eh, ang tawag pa nga nila dyan, holy insertions. O holy amendments, okay? Pero pag minority, insertions daw. Okay? mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa niyan ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand. Ang punto dito ni VP Sara, hindi niya na kailangan banggitin na may control ng pera ay kasama si Bongbong Marcos. Kasi given na yon. It's very obvious kasi sino ba ang pipirma? Kaya nga walang lusot dito si Bongbong Marcos. 3 taon siyang pumipirma nung ginagawa ni Saldico. Kung gago pala yun, saan din niya pinipirmahan? At saka yung sinasabi na napakadaming ebidensya. Ang daling patunayan. Ulitin ko, parang drug addict. Ang daling patunayan na hindi ka addict, pero ang dali ding patunayang addict ka. Ganun lang kasimple. Kasi ngayon ang daming ebidensya Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Siya nagsasubmit ng NEP. At hindi niya pwedeng i-deny pirma niya kasi siya laman ang bottom line niyan, ang huling pipirma niyan siya. Wala siyang lusot. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah. Doon pa lang Diba? At saka hindi lang niya pinirmahan yan. 3 taon niyang ginagawa yan. Wala talaga lusot si Bongbong Marcos dito. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Yan yung sinasabi. Nililinaw na ni VP Sara yung mga problema nito si Bongbong Marcos. Lahat yan impeachable offense. Tingnan mo yung mga loko-loko, yung mga bobo dyan sa Congress. Ang pinansin, ito 150 million
at pina-impeach si BP Sara. Pero kung tutuusin, ang daming impeachable offense ni Bongbong Marcos. Ngayon tahimik sila. Asan na yung Quadcom? Tahimik kayo. Asan na yung Tricom? Ngayon kayo, hinahamon namin kayo, ngayon kayo magsalita. Si Ridon, ano, iimbestigahan mo? Yung Dolomite? Magsalita ka ngayon. Alam nyo kung ba't tahimik to mga, hindi ko man nilalahat, pero itong mga animal na congressman na to, ba't tahimik? Marami dyan na kinabang. Hindi lang kasing laki nung pakinabang ni Saldi, ni Tambi, at ni Bongbong Marcos at ni Sandro. Pero nakinabang. Kaya baka pag pumitik sila, baka pag nagsalita sila, i-mention sila ni Saldico at merong ebidensya. Gigets nyo? Kaya ano nangyayari? Nakatago sa lunggaya mga animal. Di ba? Dati tatapang yan. Ngayon, asang kayo? Nakinabang din kayo, no? Kumita rin kayo. Oh. The insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Ayan, yung drug test lang. Yan yung sinasabi natin kanina sa militar. Na pwedeng obligahin ng militar na alamin. Actually, dapat inaalam ng militar kung adik o hindi ang presidente. Kasi kasaad sa batas yun. Hindi ko sinasabing mag-take over sila. Alamin lang nila. Ayan yung responsibilidad nila. Pero kung adik, anong gagawin nyo? Nga? Nagtatanong lang. Hindi ko po kayo inuutusan. Kung gusto nyo, wala tayong gawin. Magpares tayo lahat eh. Diba? Wala naman kami magagawa eh. Diba? Sinasabi lang namin na ayon sa batas. Ano ba nasa batas? Gawin nyo trabaho nyo. Diba? Ano lang yun eh. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. Ayan ha. Ito. Isa pa ito. Kung ako, sundalo, lalong na, nasa Air Force ako, papasukin ako ng isang tore, that is an insult to me. Punto yung sinabi ni BP Sara eh. Hahayaan nyo na papasukin ng ICC dito? Mali yan. Yung ginawa ni Torre, that is an insult to AFP. In your territory, gumawa ng krimen ang isang pulis. In your territory. That is an insult. Yan yung pinupunto. Kaya nga, ang dami na niyan eh. That is against our national sovereignty. Ang dami ng Hindi ko sinisisi yung mga militar na mabababa, yung ano, kasi wala naman sila magagawa eh. Utos yan sa ibabaw. Even yung mga pulis eh. Kita nyo yung pulis na humuli kay PRRD. Nag-iiyakan. Trabaho nila eh. Wala silang magawa eh. May topak yung amo nila eh. impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Oh, yan yung lahat yung mga impeachable offenses na dapat na talagang ini-impeach ng Congress pero hindi nila gagawin eh. Bakit? Walang ganun eh. 'Di ba? Tingnan nyo, sasabihin dito ni BP Sara kasi yung mga pumirma at according to Chanko, yung mga pumirma kumita. Hindi naman pipirma yan ng walang ganun eh. Oh. Bakit why when we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives, 'di ba? Pero may mga grupong kumakausap sa iyo, VP, na sila yung mag-lead doon sa House file ng impeachment. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or naghihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun.
Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. Ayan, hindi na kailangan ipa-impeach kasi alam naman natin hindi gagalaw yung nasa Congress. Kasi madami nga dyan, madungis din. Madumi rin eh. Okay? Pag gumalaw sila ng impeachment laban kay Bongbong Marcos, kakalkalin yung baho nila. Eh nakinabang din sila eh. Kaya ito'y malawakan. Hindi man lahat sa Congress, pero madami dyan. Ang punto nga ni Sara yung pirma may bayad eh. 'Di ba? So diyan pa lang, maraming makakalkal si Bongbong Marcos that they would rather keep quiet. Katulad ng ginagawa nila ngayon, tahimik na sila. At yung impeachment laban kay Bongbong Marcos, hindi gagalaw. Pero ito nakikita ko. Unless, kasi yung mga politikong yan, pag sure na that they have no choice, kahit wala nang bayad, gagalaw na yan kasi masisira ang kanilang political career. Doon lang yan magpa-file ng impeachment at pwedeng ipanalo. At as of now, iyan ang sitwasyon natin. Tingnan po natin tong next. Ito. Pag-usapan natin tong idol ng mga loyalista. pesos from the Sa House. deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon, tumataas ang pondo ng ayudang assistance to individuals in crisis situations? Ang bobo mo naman, para kang hindi pulis. Pag tuwing eleksyon, bakit daw tumataas yung AX? Alam mo na yan, pulis ka eh. Gawain mo rin ata yan eh. Pag eleksyon, di ba, kumukuha ng pondo, nagtatanong lang. O AIX. Ang AIX ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AIX noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong Biglang lumaki. From 23 naging 39, basta ganon. 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AIX sa 44.4 billion pesos. 44.4 billion pesos ba? Parang 444. Yung AX ngayong 2025. Bakit? Anong masasabi ni Lacson? Bakit tumaas? Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming legislators na nagre-request pag election year, di ko alam, no? Baka ganon ang That's nangyayari. exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AIX ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AIX funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Yun, Davao na naman. Lacson, itong video mo ng kababuyan, ha? Kababuyan mo. Alam mo to si Lacson, halatang halata na eh. Kasi meron naman talagang nagtatanggol, pero meron yung walang hiya na kung magtanggol. Meron yung alam mong kampe sa magnanakaw, alam mong kampe sa administration, alam mong tagatahol, pero ito wala na talagang kahihiyan. Talagang isipin nyo, sa gitna ng nakawan at sa gitna ng ebidensyang sinasabi ni Saldico at sinasabing adik pa ang presidente, ang na-research niya na naman ngayon about Davao City na may pinakamalaking AX noong 2025. Pero that is misleading. Bakit po? Pag-uusapan natin. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Ayan. Ako sasagot kasi bobo ka. Kasi may crisis ka dapat to sa AX 'di ba? Pagtulong to sa taong bayan. Anong merong crisis sa Davao na wala sa ibang lugar? Bakit ang taas? Ano mong crisis doon? Crisis
paano tatalunin ang Duterte. Ayun. Kasi wala namang access ang Duterte sa AIX eh. Sino mang may hawak niyan? Hindi yung kalaban ng mga Duterte. Bobo ka ba? Eh ako'y nagtatanong lang, ha? Eh, di ba, kaya Pinky, hindi mo kaya tanungin ang Nograles? Di ba? Sino ba ang may access sa AIX? Yung pondo nga ng OBP. Binaba nyo na ng binaba. Kaya nga, corn beef na lang regalo sa amin. Di, okay lang yun. Actually, I'm proud to say that. Wala eh. Ginipit nyo ng ginipit. AX pa may access. Sino? Yan. Imbestigahan mo. Lacson. Sino may access dyan sa AX? Desperado lang. Baka talunin ng Duterte. Oh. Yan yung kailangan nilang ma-overcome. Kasi kailangan nilang manalo dyan sa Davao. Pag nanalo yung kalaban, bababuyin ng Davao. Di umano. Para masira ang Duterte. Ito'y talaga, kita naman natin sa simula't simula pa lang, sinisira ang Duterte, di ba? Oh. Alam mo na, Lacson, paano ka naging pulis? Let's be clear, the crisis referred to in AIX are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. So, Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong Di ba? Bakit hindi mo tanungin yan si Migs Nograles? Sino ang may access? Kasi simple yan, Lacson eh. election 2025 sa Pinahihirap. Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AIX para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Alam mo, Lacson, talagang yung ginawa mong yan, talagang kababuyan yan. Actually, kung ako si Romualdez, papagalitan pa kita ni Mal. Bakit? Ba't mo kinalkal yan? Sino bang gumawa ng ganyan na ginamit yung AX? Di ba puro kaalyado ni, yan yung sinasabi ni BP Sara. Mga kaalyado ni Tambi ang gumawa niyan. Hindi yung kalaban ni Tambi ang gumawa niyang ginamit yung AX. Sila may access dyan. So anong ginawa mo sa Pinky? Nilaglag mo. Binuksan mo yan. Ipa-follow up ng Duterte yan. Ang daling hanapin niya, wala kami natanggap AX, sila yan eh. Sila namimigay dyan. Tanungin niyo kung kanino napunta. No, di ba? O, loko ka. Kakatanggol mo kasi sip-sip mo, Pinky Lacson. Baka mapagalitan ka pa niyan. O, mawala yung kasunduan nyo. Ang hirap na hirap ka nang ipagtanggol. Nagbida-bida ka. Malilintikin ka pa. Yes. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AIX sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AIX. Ayun. Ang ganda nung sinabi ni Sara doon. Kung ikaw, magaling ka mag-imbestigang pulis, Pinky, at hindi ka lang tagapagtanggol ni Tambi, yung magpinsa magnanakaw, tingnan mo yung pumirma doon sa impeachment ni BP Sara. Kasi yan ang ginamit pang AIX. So, imbestigahan mo. O, halimbawa, Congressman A, Congressman B, Congressman C, pumirma ng impeachment ni BP Sara. Tingnan mo. Yung ibang distrito. Yung distrito nila. Chances are mataas. Diba?
Lacson, kung ikaw mag-iisip, huwag ka lang maging tanga. Madaling makita yan eh. Next po tayo. Eto may pasabog po si si Saldico, part 2. Gusto kong himayin natin at bibigyan natin ng komentaryo. Importante po ito na ating mapag-usapan. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Swapang eh. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Yun, di ba? Maraming ebidensya. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang Gate 4. Ngayon mismo, sa Malacanang na, si Cadiz. Okay? Kasino ba naman? Imbestigahan ng ICI yan. Kasino ba naman na imbestigahan ng Blue Ribbon yan? Yang si Cadiz. Kung talagang gusto nilang hanapin ang mastermind. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Ayun. So in short, huwag ka na makialam, basta sumunod ka. Okay? Alam nyo, ito yung si Cadiz, kung talagang gusto ng Pangulo na malinis siya, siya na dapat magprinsinta. O sige, imbestigahan nyo to ICI, ito si Cadiz. Imbestigahan nyo ICI. Ito si Cadiz. Imbestigahan nyo Blue Ribbon. Sige. Papatunayan ko, mali yung sinasabi nito si Saldico. Pero pag tinago yan si Cadiz, alam na. Yeah? Mastermind talaga si Bongbong. Makikita naman natin kung anong galaw ni Kung anong gusto nilang ilayo, malalaman natin anong galaw ng Blue Ribbon. Malalaman natin kung anong galaw ng ICI, kung anong ilalayo nila. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Ayan, kasi ang punto dito ni Lacson, ginamit lang daw nitong Yusek at saka to si Bersamin, yung mga tinanggal, yung dalawang tinanggal, ginamit lang yung pangalan ni Bongbong Marcos. Pero, ang talagang, sabi ni Lacson, yung talagang insertion, kasi hindi niya maitatanggi yung insertion eh. May record po yan. Diba? Gusto lang pakinabangan nitong dalawa na ito. Naniniwala ba kayo, Yusek? Diba? 100 billion. I mean, buti kung maniwala ako kung 100 million. Pero billions, ibang klase yun. Ang punto ni Saldico, di kung hindi totoo, di dapat tinanggal niya yung dalawa. Hindi niya tinanggal eh. Ngayon lang niya tinanggal nung nabuking. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? Di ba? Kakikita mo yung dalawa, Sarsuela. Ginawang noontime show. Parang yung si Tito Soto yung ginagawa dyan sa Blue Ribbon ni Lacson. And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi
na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Ang kapal ng mukha, di ba? Sinabi, yung humingi ang insertion ng Pangulo ng 100 billion. Eto, humihingi pa ng 50 billion. Okay? So, grabe, 150. Ang sabi nila, idagdag na lang doon para isahan na lang. Hindi. Gumawa ka ng bago. In short, ayaw niya ng 100 billion lang. Gusto niya talaga 150 billion. Ang dali naman makontradict niya. Tingnan niyo lang yung insertions. Totoo ba? Pwede ipacheck ni Bongbong yun eh. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ayan, so humihingi pa ng 97, meron ng 100, meron pang 50. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Yan na. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. 9 billion, 23. Noong 2024, 20.174 billion pesos. 20 billion, so pataas na pataas, nagkakakalyo na. Hindi na kontento sa 99 billion, 20 billion na noong 2024. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. O nahiya, dinagdagan lang ng isa. 21 billion. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. So ang dami niyang gustong ipasok na proyekto. Diyan pa lang kaya ng patunayan ni Sandro. Yan ang pinupunto natin kanina pa eh. Kung gusto naman niyang patunayan, hindi niya kailangan ituro pa DDS, patunayan na lang niya. Oh, pero nagkaroon eh. Yan nga ang nangyari dito. Naging obvious kaya pumutok ito dahil sa isang salita, greed. Hindi na sila nakontento. Yung 50 billion is not enough for Sandro. Kulang ng 8 billion. So instead na palagpasin niya yung 8 billion, malaki nga naman yung 8 billion. Pero ngayon, nasilip yung buong 50 billion. Diba? So, in short, dahil kasakiman. Ano na yan? Mana-mana na yan. Diba? Ganun din naman niya. Kaya nagagalit si Bongbong Marcos kasi hindi niya natatanggap yung party niya. According to Saldi ko, hindi niya natatanggap yung party niya. Although may nahatid na sa kanyang pera,
galit pa rin si Bongbong Marcos. Again, another problem, greed. Dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ayan, di ba na? Abangan natin yung part 3 at marami tayong ilalabas na ebidensya. Ilalabas pa natin. Diyan naman, check nyo na lang. Patunayan mo, Sandro. Ang dami mong paraan. Okay, tingnan po natin itong next. Itong hamon ni Attorney Guanzon. Sabi niya, hinahamon si Pangulong Marcos na patunayan na isa na lamang ang kidney nito. Naalala natin, di ba? Sinabi to ni, di umano ni Abalos at saka ni Claire na isa na lang ang kidney ni Marcos. Hindi siya pwede magdroga. Yan. Okay, so patunayan mo, hinahamon ka, baka takot ka na naman kung takot ka sa drug test, baka naman pwedeng mag-kidney test ka. Patunayan mo, may record ka naman yan di ba? Pero ang issue dito, kung iisa na ang kidney ni Bongbong Marcos, again, that is a health concern. May problema siya sa health. Yan is also alarming. Alam ba to ng AFP? Dapat alam to ng AFP. Alam ba ito ng cabinet members? Bakit ngayon lang nalaman ng Pilipino? Kasi karapatan ng Pilipino na walang problema sa kalusugan ang namumuno. Hindi po ako may sabi niyan. Batas po may sabi niyan. Naipaliwanag na po natin yan. Di ba? So, kung ito'y sinikreto ni Bongbong Marcos at nadula si Claire at si Abalos, ipagalitan mo yung dalawa. At kung wala namang problema, edi patunayan mong iisa nga lang ang kidney mo. At ipaliwanag mo, wala namang problema. Kaya ko naman gawin ang aking trabaho ng tama kahit isa lang ang kidney ko. Di inform. At least napatunayan mo, alam ng AFP, alam ng cabinet members mo, alam ng taong bayan. Pero ako, ngayon ko lang nalaman. Ewan ko sa inyo, alam nyo ba na isa lang kidney nito? May problema tayo doon. So, kailangan ka rin managot. Ang dami ng problema nito si Bongbong Marcos. It's about time na harapin to ni Bongbong Marcos. Hindi matatapos Ito lang sinasabi ko. Yung pasabog ni Saldico, ang dami niyang hawak na ebidensya. Sooner or later, Bongbong Marcos, mako-corner ka Unless you face it once and for all. Latag mo, ito mali ko. Ito yung kalagayan ko. Paiimbestigahan natin. Be transparent. Yung totoong investigasyon. Yung totoong repentance. Baka mapatawad ka pa ng taong bayan. I don't know. Pero kesa itong takbo ka ng takbo, ang dami pang lalabas na ebidensya. Mahuhuli ka, Bongbong Marcos. Kita mo, pati anak mo ngayon, damay. Sino pa gusto mong madamay? Next po tayo. Ito, Big, basahin natin to sinabi ni John Big. Sabi niya, he's a liar, he's a thief, he's a criminal. Sa dami niya nilabas na ebidensya, John Big, wala ba kayong confidential funds? Wala ba kayong intel funds? Sa daming nilabas na ebidensya ni Saldico, hindi mo man lang mapatunayan na isa doon ay mali. Kasi ako, wala akong tiwala talaga sa tao na pagka meron siyang binabatong ebidensya at pinaparatangan, halimbawa ang Pangulo, you just don't attack the person na nagpaparatang. Kasi I'm not a lawyer, but alam ko that is one of the lowest form ng defense. No, if I'm not mistaken, ang dapat atakihin mo yung pinapakita niyang ebidensya mali. Hindi yung pagkatao niya. Ang inaatake mo rito yung pagkatao lang ni Saldico
Pero pagdating dun sa ebidensya pinapakita niya, nga kayo. Alam mo, sa harap ng taong bayan, nagmumukha lang kayong aso ni Bongbong Marcos. Nawala na kayo ng paninindigan. Kasi you can do better than that. Pwede mo atakihin yung ebidensya eh. Wala kayong magawa. Ginagawa niyong tangaping ang Pilipino. Oh. Ang sa akin dito, makukorner at makukorner eh. Marami pa kasing ebidensya. And then don't tell me, John Big, sa lahat ng ebidensyang ilalabas niya, at marami pa siyang ilalabas na videos, yan lang ang kaya niyong sabihin. He's a liar, he's a thief, he's a criminal. Hindi maniniwala ang taong bayan sa iyo. Baka ang naniniwala lang dyan sa sinasabi mo, yung anak mo o pamilya niyo. Next topic po. Ang ganda na sinabi nitong si Congressman Kiko Barsaga doon sa kanyang Facebook. Sabi niya, bakit wala pa ring live stream ang ICI? Kaya nga ako sinasabi ko, gibain nyo na yung ICI. Mga inutil kayo. Wala kayong kwenta. Mukhang wala namang makukulong dyan. Wala na talaga maaasahan kay Marcos. Etong ICI ay para lang linisin si Tambi at si Marcos eh. Wala naman eh. Di ba? Sa dami ng lumalabas na ebidensya ni Kiko Barsaga, posibleng nag-uusap-usap pa yan paano nila ililihis ang usapin sa magpinsan nang hindi nahahalata. Kaya nga hanggang ngayon walang investigasyon. No? Sabi ila-live stream this week. Asa na yung live stream? Wala. Meeting ulit yan. Hindi nila inaasahan. Kaya nga, sabi ko, once and for all, Bongbong Marcos, marami pa, wag kang tanga. Marami pang darating na video si Saldico. Maraming hawak. Hindi mo na matatakbuhan yan. And ako, sa tingin ko, alam na ng militar yan. Na hindi mo na matatakbuhan eh. Anong gagawin ng ICI? Babaliwalain lahat? Iimbestigahan yung mga bubwit? Sa tingin nyo may maniniwala? Habang nag-iimbestiga kayo, habang nagla-live kayo, live stream, biglang papasok, may balita na naman kay Saldico. Habang pag-divert ni Boying ng topic patungkol dito sa si Roque naman daw, inuli na. Alam mo yung gano'n? Ang dami nilang diversion. Convicted na, si Alice Guo, ang daming nilang diversion. Habang diversion kayo ng diversion para wag pag-usapan yung pagnanakaw at pagiging adik ni Bongbong, meron na namang bagong video. Anong gagawin nyo? O habang nag-iimbestiga ICI, may bago na naman. Wala, maubos. Bakit? From the inside si Saldico. Ako, isa lang nakikita ko rito. Bongbong should make the ultimate sacrifice. Sang-ayon ba kayo sa sinasabi kong yun? Ilagay nyo po dyan sa comment section. Huwag po kakalimutan, doon po sa mga hindi pa po subscriber ng channel ko, meron lang dyan subscribe button, paki-click nyo lang. Libre lang po yan, walang bayad. Sana po i-like nyo itong vlog na ito. Huwag pong kakalimutan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa mga vlogs ni Coach Oli. Kita-kits po tayo ulit. God bless everyone.